Filipino cycles. So marami sa inyo obviously ay leaders. Ibig sabihin na to ay nagiging parte kayo ng siklo. At pag-uusapan natin, one by one to, ng mga siklo na meron tayo sa Pilipinas, siklo na meron kayo as leaders. At sana, by the end of this talk, ay may maisip kayo na pwede niyong baguhin sa komunidad niyo. Una sa lahat, may pag-asa. So, ang talk natin today is mostly about that, pag-asa. Dahil, okay lang. Dahil, nasa siglo tayo ngayon, sa parte tayo ng kasaysayan ngayon, na mukhang parang wala. Diba? Bubuksan mo na ang phone mo, dalawang choices na makikita mo, kasamaan o kadiliman. So, immediately, ang enerhiya natin ay tinatanggal sa atin at nilalagay sa dalawang options na yun. At sana, sa talk na to, ay malaman natin na hindi lang yun, hindi lang kasamaan o kadiliman ang choices natin, kundi may sarili tayong pag-asa sa atin at kaya natin baguhin kung ano man ang nakikita natin sa ating labas, kahit sa phone pa lang natin. So, ito ang ating topics. I will try to make it concise. Una, ang sitwasyon natin, ang political situation. Pangalawa, ang mga siklo sa personal nating buhay, siklo sa nasyonal, siklo sa social, meaning ang ating komunidad, ang role nyo bilang kabataan, at paano nga ba kayo makakasimula. So again, by the end of this talk, I hope may masulat kayo na kahit isa na may mababago ako sa bansa ko at sa mundo. So next slide please. So bago lahat yan, papag-usapan natin ang politika kasi ito talaga everything is political. But whenever we think of politics, pag inisip natin ba politika, ito usually ang imahe, di ba? Guns, goons, gold, and glitter. At ito ang official na definition ng politics sa Pilipinas when it comes to traditional politics. Ang pagiging trapo, pag naririnig nyo, traditional politician, right, usually has four of these things. Gumagamit sila ng violence, may mga tao sila na gumagamit nun o gumagawa nun, mayaman sila, at most of the time, lagi silang nasa media. Ito ang tinatawag na 4Gs. Pero, alam nyo ba na may isa pang G sa Pilipinas na dinagdag nila? Gigabytes. Pero, pero, yun nga, ang susunod ng part ng definition ng traditional politics ay online. It's on the troll farms, it's as influencers, ako bilang nasa online communities. So, ibig sabihin nun, when we talk about politics, kailangan i-include din natin ito. Hindi natin sasabihin na porket ako ay isang leader na may ganitong app at guns, yun lang yung aayusin ko. Hindi, may responsibilidad din tayo sa ating online communities, ang ating gigabytes. So, next slide please. Pero, yun yung definition ng traditional politics. Pero alam nyo ba na ang definition ng politics ayon sa dictionary ay napakalayo doon? Sa dictionary, sinabi na ang politics ay galing sa salitang politikos, from polites, meaning citizen, which comes from polis o city. Ibig sabihin nun, ang politics is just being a citizen. Ang politics, kung mag-engage ka doon, ay hindi ibig sabihin ay kailangan mo ang 5Gs. It can be something as simple as being a person in relation with others in a police or a city. So, ayan nga, ito ang definition niya. It's the relations between people living in society. Kung may kasamahan ka, kung dalawa kayo, you're already playing politics. It's not necessarily a dirty word meaning you're manipulating. It just means you're involved in it as two people. Ang mga personal din natin ang buhay. So bakit ko ba bringing up yung personal cycles? Bakit ko kayo kinamusta? Dahil, believe it or not, ang feelings nyo ngayon, bakit kayo excited, bakit kayo happy, depressed, all of that is political. So, we cannot disconnect it. We cannot say, ito ako sa politics, ito ako sa personal. Lagi at laging integrated yan. At nakikita natin ito sa araw-araw nating buhay. Kung mag-OJT ka, tapos pinipilit ka ng boss mo na mag-overtime na hindi bayad,
papasok ka sa school, tapos hindi mo gusto yung inaaral mo, politika yun. May family planning na ayaw ibigay sa'yo o nagbigla ka ng anak na hindi mo gusto, politika yun. And lastly, kung ano man ang pinapanood mo sa social media mo, kung naghihintay ka sa trend, sa bus, o sa sariling bahay mo, politika din yun. At dahil dito, dahil all of this is politics, we think this is it, but in actuality, it's not just the news, it's also our everyday life. As I said, all of it has its own cycles. And so, kung lalabas ka lang sa bahay mo, titingnan mo yung araw-araw na buhay ng mga tao, paano ba naninirahan ng isang jeepney driver ngayon? Paano ka ba magde-decide kung magbubus ka ba o maglalakad sa bahay? At ano nga ba ang kinabukasan ng mga kabataan na nakikita mo sa labas? Pag-uusapan natin yan isa't isa. As I said, dahil doon, may mga cycles. May mga cycles doon na hindi matapos-tapos. At kayo bilang kabataan, meron kayong parte sa pagtatanggal ng mga siklo na ito. Sa pagbubuwag ng mga ayaw nyo sa sarili nyo, komunidad, sa bansa, at sa mundo. So, ito, magsisimula tayo sa personal. Dito naman talaga tayo nagsimula, di ba? But, ano nga ba ang personal cycles? As I said, may cycle tayo na inuulit sa sarili natin. May cycle tayo na, bakit nga ba palagi akong pagod? Bakit nga ba ako palaging galit? Ito ang isang example ng pagiging, well, as I mentioned, right? One cycle, personal cycle na hindi matapos-tapos na kahit ako personally, I've experienced it as a young professional. Dahil overwork ka, nabu-burnout ka. At dahil burnt out ka, you get depressed. At dahil you're depressed and you're trying to cope with your depression, you overwork yourself until it never ends. At alam niyo ba, na pag ang siklo na ito sa personal natin ay hindi naayos, ibig sabihin nito ay ang buong bansa ay hindi rin makaayos ng ganito. So for example, yung mga countries like South Korea, di ba? Ang ganda ng ekonomiya nila. Japan, ganda ng ekonomiya nila. Pero dahil hindi nila maayos-ayos ang siklo na ito sa personal, may malaki silang problema. Dahil depressed ang mga tao nila, ang mga kababaihan, ayaw na magkaanak. Not to say na hindi dapat or dapat sila, pero what I mean is, kung hindi ito naayos, eventually nag-ripple out siya sa society. And you're stuck in the same cycle. Isa pang siklo. Ito, sobrang laganap na ito sa Pilipinas. May pangarap ka, pero ikaw ay takot. Sa tingin mo, hindi ko kaya gawin ito kasi ganito lang ako, maliit lang ako. O hindi ko kaya siya, kasi ganito, ganyan. At dahil takot ka, lagi mong dinedelay. At lagi mong dinedelay, paulit-ulit ka lang sa pangarap mo. At hindi mo na nagagawa at nasa loob ka ng siklo. So, sa Pilipinas, lagi natin ito nakikita, di ba? Na, sige, bibitawan ko na lang yung pangarap ko kasi punta lang ako sa ibang bansa, gagawin ko na lang ito kasi ako ay takot. At hanggang sa hindi na siya matapos at wala nang umunlad sa ating bansa at sa ating personal na buhay. So, I want you to understand this. Ano nga ba ang siklo sa personal ng buhay? Maski depression o pangarap, na hindi nyo maayos-ayos. All of us have one. Kahit sinasabi nyo masaya kayo, meron kayong siklo hindi nyo naayos. And hanggat hindi nyo naayos yun, I'm sorry, but you cannot be a good leader. I'm telling you, if you cannot fix your own cycles, you cannot fix the cycles of your community, and you cannot fix the cycles of the country. People are always stuck with the idea that you always, I have to fix everything. But can you fix your own problems? Can you fix your own delays? Your mental health? Kaya mo ba gawin? O kung hindi mo ba na kaya gawin, bakit pinipilit mo na gawin yun ng ibang tao para sa'yo o para sa bansa? A lot of people do not have the humility to accept this because they never once looked into themselves and thought, meron pala akong hindi ko maayos-ayos. Pero bakit pinipilit ko yung mga tao na ayusin yung buhay nila? Hindi ko nga malabay yung sarili kong damit. Tapos gusto ko yung national government ay ayusin na agad. No, ayusin mo ang sarili mo muna. And then you can be a good leader.
And then you go to your social cycles. And then you can start talking to your communities and start changing things. Because if you're not aware, you cannot proceed. There are levels to this. So the second level is social cycles. Kahirapan sa isang lungsod o sa isang barangay at dahil doon, limitado ang oportunidad. At dahil limitado ang oportunidad, wala silang access. Hanggang sa paulit-ulit na lang, dahil wala silang access, wala silang may kahirapan sila, hanggang sa paulit-ulit na lang. Isang example na ito, mahirap ang tao, so hindi nila afford na magkaroon ng edukasyon. At dahil wala nga silang edukasyon at paulit-ulit silang walang access kung ano nga ba tama, ganito na lang siya palagi. Sa lungsod, sa community, kahit sa sariling bahay natin. So, kailangan, isipin nyo rin to. Ano ba ang parte dito ang kaya kong ayusin? Limitadong oportunidad, walang access, o kahirapan. Pili kayo ng isa. Pero again, hindi nyo ito magagawa hanggat inaayos nyo ang sarili nyong mundo sa loob. Sa akin, ang siklo na why I got into content creation is, ang una kong pinili ay ang political illiteracy. Ano ang meaning niyan? Meaning ay pag hindi mo alam kung ano ang politika at lagi ka na lang nag-engage nito na parang bulag. Hindi ibig sabihin bobo Ibig sabihin, pagiging bulag na hindi mo alam ano ba ang nagmamanipulate sa'yo. Hindi mo alam yung ayuda na binibigay sa'yo ay nagbibigay pala sa'yo ng utang na loob. At dahil may utang na loob ka, lagi mong binoboto ang turakot. So, ito ang siklo ng political illiteracy. Lagi natin ito nakikita sa social media. Dahil puro fake news ang lumalabas, puro galit at propaganda na lang ang nakikita natin sa feed. Walls of text sa Facebook, di ba? Ang pamangit ng imagery, mga demonyo, mga galit. Pero dahil puro na lang pagiging galit, puro lang propaganda, ito botohin nyo, ito yan. Hindi natin nababago ang pagboboto at sistema. Hindi natin tititingnan bakit nga ba tayo galit. Hanggang sa paulit-ulit na lang to, at bubuksan mo ang sarili niyong phone, at dalawa lang ulit ang options nyo. Kasamaan o kadiliman. Kayo, again, bilang SK leaders, or being leaders in your own communities, may mga sarili rin kayo sa social nyo. Sa budget, paano ba kayo nagbabudget? May mga hindi nyo ba maayos? Paano nyo matuturuan yung susunod na henerasyon na hindi maging corrupt? O ano nga ba ang mga programs? Sports nga lang ba? Puro na lang ba sports ang gagawin natin? O pag-uusapan din natin ang mas maayos na pagboboto o pagbabago ng sistema? Here, we're in an environmental space. Puro na lang ba pag-sports? O tuturuan natin ang susunod na henerasyon na alagaan naman ang kalikasan natin? Tinatawag ito tulay sa katotohanan. So sinabi ko to, yung slide na to, sinama ko sa University of the Philippines na communication students. And sinabi ko sa kanila, as well as you, all of you, na kayo ay tulay sa katotohanan. Bakit? Dahil kayo ay may informasyon. The fact na kayo ay inimbita dito ay ibig sabihin ay meron kayong qualities sa sarili nyo na nakita ng organisasyon na to na wala ang iba. At dahil dito, meron kayong responsibilidad. At ito ay pagiging tulay sa katotohanan. Dahil may nakita sila sa inyo, meron kayong tulay. Pwede kayong gumawa ng tulay. So una, ito ang sinasabi ko sa kanila, at ito rin yung process ko. Pipili ka ng credible information. Kasi hindi kailangan mo maging teacher o magbasa ng journal articles. Something as simple like this, lalabas ka lang, makikita mo yung mga kasaysayan o kalikasan. I-synthesize mo siya para maintindihan ng tao. I-explain mo siya ng maayos kung saan hindi sila mag-board sa inyo o magbabagong isip nila. Siyempre, dadaan sa kanila. At eventually, magbabago ito sa kung paano sila magboto. Nakikita natin ito palagi, hindi lang ako nag-iisa. Maraming content creators ay nagiging tulay na sa katotohanan sa iba't ibang niche nila. Kalikasan, politics, budget, finance. Kayo bilang nakakaangat sa maraming aspeto, sa pribilehiyo,
ay may responsibilidad din ulit na ganito. Sinabi ko to sa SK Leaders, 200 sila, sabi ko sa kanila, ano ba ang gusto niyong leader? Yung leader na hindi niyo makausap? Yung leader na nakikita niyo lang sa tarpaulin? Gusto niyo ba yun? O gusto niyo yung nakikipag-usap sa inyo? Gusto niyo ba yung tinuturuan kayo ng tama? Na kung may pagbabaha, explain sa inyo kung bakit. Sino mas gusto niyo? Siyempre yung kinakausap kayo. So all good leaders are good communicators. You have to be the bridge that gives them the ability to change things. So ayun, ang dami sa inyo alam na to kasi sinabi niyo na rin. Pero public education ay isang paraan ng nation building. Kahit sa tingin niyo na maliit ito, napupunta lang kayo sa sarili niyong barangay kukuha ng mga informasyon, pati pa rin siya ng pagbabahagi ng kaalaman at pag-build ng isang bansa. So, once you share this information, you are now a nation builder. And I'm not saying that for the vibes, ha? I'm saying that na this is true theoretically, empirically, and factually. Na pag ikaw ay nagtuturo na sa mga tao, kahit hindi ka teacher, binubuo mo na ang isang bansa. Ito, ganyan, I'm taking my MA, at ito yung isa sa mga naaral namin, notes ko to. So, medyo technical siya, pero to make it simple, sinabi sa akin ng professor ko na paano nga ba uunlad ng isang bansa sa loob? Na other things, huwag mo na isipin yung mga ibang bansa. Sa loob lang, paano siya magiging mayaman. Sabi namin, una, innovation. Dapat marami silang bagong invento. Pangalawa ay human capital. Dapat ang edukasyon, health, all of that. Human capital pala is a term of kung gaano kalaki ang investment mo sa isang tao. Kung makaya ba siya na maayos, gano'n. Kung mataas na ang human capital ng isang bansa, nagiging maunlad ito at nagiging mayaman. At lastly, knowledge. Kung maraming kaalaman ang isang bansa, kung alam nila ano ang pwedeng baguhin, umuunlad ito. Hindi ko lang ito sinasabi again, dahil gusto ko sa presentation. Meron siyang math. Kasi minaks pa namin yan. Totoo ito. So kapag kayo ay nagbabahagi ng kaalaman, immediately, binabago na nyo ang isang bansa. Na I cannot even enjoy my youth dahil sa laganap ng korupsyon. Na bakit ba ganito? Kasi hindi nila naisip ang mga henerasyon bago sa atin ay hindi inisip ang mga siklo na kailangan putulin. At dahil nandito na tayo sa age of information, sa age where we are sharing knowledge to each other, ito na ang kailangan nating gawin. Ito ang ating papel. Hindi kayo nanonood lang, kayo ang tagapagputol ng siklo. May siklo sa governance, di ba? Una, ano nga ba napapansin ko sa gobyerno ko? Kung nagtataka kayo, ano nga ba? Ano ka puputulin ng siklo? Magtanong muna kayo sa sarili nyo. Gawing sistematiko ang programa. So, ano ba ang napapansin ko? Pangit ba yung pagbabudget or mali ba? Pangalawa, ano ang siklo dun na napapansin ko? At lastly, paano ko puputulin ang siklo? Community, ito, more up for you guys. Ano nga ba napapansin ko sa komunidad ko? Barangay, kahit saan. Ano ba ang siklo na napapansin ko dun? At paano ko puputulin ang siklo na ito? Gawin siyang inklusibo. Magtanong ka muna bago ka magbigay ng sagot. And lastly, civic engagement. Gawing madali para sa masa na makilahok. Ano ba ang napapansin ko sa ating pag-iintindi? Ano nga ba ang impormasyon? Pangalawa, ano ba ang siklo sa pakikilahok? Paano nga ba tayo bumuboto? Paano nga ba tayo sumasali sa gobyerno? At lastly, paano ko puputulin ang siklo? Ako, nervous na. Ang siklo ko, sinabi na kanina, ang siklo ng crayon box politics. I'm now at the stage na naayos ko na ang aking personal and social. And so, nakikilahok na ako sa national. Ang crayon box politics ay dahil bumoboto lang tayo sa kulay
para tayong pumipili ng crayon sa isang box. Ito pink, ito red, ito green, ito blue. Hanggang sa maubos na yung shades ng kulay, ang kulay-kulay na lang tayo. At galit tayo sa isa't isa. Ito ay isang siklo, di ba? Kasi, personality, ulit yung bimoto natin. Kasi pink siya kasi, di ba? Or kasi green, kasi... Pero ano ba yung gusto nilang baguhin? Ano ba sa sistema ang pwedeng ayusin para hindi na tayo pumipili ulit ng isang crayon? Yun yung gusto kong putulin. Ang Kayo Magi is a response to crayon box politics. So, ang tagline ay, ang tunay na kulay ng Pilipino ay Kayo Magi. Hindi ka pula, hindi ka dilaw, hindi ka green, hindi ka asul, hindi ka berde, ikaw ay Kayo Magi. Lalabas ka, kahit sinong makita mong Pilipino, kahit medyo maputi pa siya, Kayo Magi pa rin ang ating kulay. Kahit na nag-google tayo, Kayo Magi ang kulay natin, and it's always a reminder of who you are before all of this happens. So, for me, ang siklo na gusto namin putulin ay, ayun, ang galing na yung kulay, makiisa. So, ang isa sa cycle is breaking the cycle of isolation. Kung magbabago mo ang maliit na sistema, makakatulong ka sa malaking sistema. By isolation, ay iniisip mo mag-isa ka lang palagi sa thoughts mo sa politics. So, for example, ayaw ko sa kanila pero parang feeling ko lang mag-isa kasi lagi silang nag-aaway. Yun yung isolation. So, hindi ko mag-voice out ang gusto ko sabihin kasi mag-isa lang naman. Wala namang makikinig sa akin. No, kasi nagtataporma na tayo. Meron na tayong Facebook group of 45,000. Someone will listen to you. Ayan, like ito yung mga binigay ko sa personal ko. I shared my story just as much as some of you have done. Una, sa personal, iniba ko from business to fashion or to art. National, brain drain. I didn't share this as much, but I was supposed to leave the Philippines. And then I did because I wanted to serve my country. Isang national cycle na binigay ko. Social, sa social media, political illiteracy, and lastly, cultural. Dahil ayoko na nag-iisa ang mga Pilipino sa kanilang pag-iisip sa politika. So, dahil doon, eto ang kayo naman. Siyempre, naman magpipilit ko sa inyong buhay ko na kayo rin may mga sarili kayong sitwasyon. So, isipin nyo, personal, national, social, and cultural. Pwede niyong baguhin. Ito, I won't go so much of this, pero sinasabi ko palagi, you have to prioritize yourself. Alamin nyo ano ba ang duty nyo sa bansa. Magbigay kayo ng value. Ito ang sinasabi ko palagi sa talks ko. Minsan nagtatanong sila, how do you work? How do we do this? And paano ka ba naging viral? Paano ka ba naging ganyan? It's a secret ko. I focus on bringing value. I don't overly promote myself. I give information, and that's why people go to me. That's the secret. How do you become valuable to people? It's so easy. It's in the word. You focus on bringing value. You cannot be valued unless you bring value. Communicate with empathy and always prepare for accountability. And ito, before we end this talk, ano nga ba ang mission niyo sa bansa? Think about it clearly now. You're still young. Do not go around your life being directionless. Think about why you're here. I know it sounds grand, but it doesn't have to be. Can be as simple as, gusto ko, ang mission ko sa buhay ko ay to always have fun. Kasi may framework yan. Short term, ano nga ba pwede ko gawin para sa sarili ko? Siyempre, lang ka namang magbibigay ka sa mga kasama mo, pero wala ka namang pera, di ba? Dapat mauna mo na yung sarili mo. So, make yourself rich if you have to. Or give yourself education if you have to. And then you can ask yourself, ano ba ang pwede ko bigay sa iba? That's the short term. Medium term, in 5 years. In 10 years, if I'm 30 or 40. And lastly, this is so important, how would I like to be remembered? When someone thinks of you, here's your name, anong gusto nilang isipin? You have to live your life that way. Because if you don't,
Magiging katulad kayo ng trapo na sobrang directionless nila, wala silang mission sa bansa. Sinisira nila, hindi lang ang buhay nila, pero ang buhay ng mga Pilipino. So you have to think, how would I like to be remembered? Think of it that is personal to you. And live your life that way. And so that way, never lose who you are. You never run around, walking around, running around and telling your own life, telling other people's lives. You have this to ground you. What makes us think na hindi to parte ng siklo? Diba? Siklo to. Nagagalit kayo, diba? Ay, walang pag-asa, lalabas ako, bakit ng commute? O, pupunta kami sa class na di naman nakikinig sa amin. Parte siya ng siklo eh. So that means, dahil parte siya ng siklo, kaya niya magbago. May pag-asa. Bakit may pag-asa ang Pilipinas? Dahil ang isang bansa ay composed of people. There is no country without people. And what is one thing that people do, no matter what? People change themselves, their communities, and the government. So kung sinasabi mo walang pag-asa ng Pilipinas, kung lagi natin ina-absorb yung energy na yan na nakukuha natin sa mas nakakatanda, syempre magiging stuck tayo. But I'm here to tell you na because people change, a country can also change. At lagi tayo may pag-asa. Now, my last question to you, and I hope you think about this during your stay. Next slide, please. Dahil ito ang ating mundo, dahil ito ang politika, next slide, please. What cycle will you break? Thank you. So para sa akin, nakalakay natin ngayon, gaano kahalaga na meron tayong, kumbaga, sa trend ngayon, hawak niyo pa ang beat. Yeah. Ako yung ang beat. Yeah. Perfect. Ayan. So, here in our topic, yung tinutukoy natin beat, able to address or achieve ethical leadership, yung beat natin is yung values. Kailangan meron tayong values in order to achieve ethical leadership. Next po, ayan, let's discuss bakit ba importante na magkaroon tayo ng ethical leadership sa ating mga kabataan. So why is it important na we lead the path ng matinong pamumuno? Next po. So let's have a data. So according to the report by IPO PHL, 29.9 million na 30 young people, ages natin na young people, makes up for 27% of the Philippine population. So napakalaking percentage we make up. And imagine how big of an impact that would do if we use our values para makagawa ng positive impact in our community. So with the data, let's also see some of the challenges that we're facing in our community. So unang-una, I'm sure familiar kayo with the pinupush na i-abolish daw ang SK. Like, pabor ba kayo doon? Siyempre hindi. Kasi gusto ba natin na tanggalin sa atin yung kahit sa isang platforma na meron tayo to serve our fellow youth, to be involved in the local governance? Siyempre hindi. Diba? Bakit, imbes na i-abolish natin ang SK, tanggalin sa atin yung kapangyarihan natin, bakit hindi natin i-abolish yung political dynasty? Diba? Bakit hindi natin baguhin yung sistema na nagpapahirap sa mga SK natin? Kakulangan ng training, kakulangan ng support, diba? Let's address the system first. It's the system that is broken. It's not the platform that is letting us participate in local governance. So, next challenge. Yeah, political dynasty. So, bakit siya challenge sa ating mga youth? It's a challenge sa ating mga youth in terms of political participation. Aware naman tayo na kapag may political dynasty in such a barangay or local government unit, na ginagamit yung ating mga youth para control yung power. Diba? Sometimes, okay, sa SK. Si SK Council, they serve as a channel para maitawid yung si Mayor, not naming anyone, but or para maitawid sa mga community, convey this message or support, diba? Imbes na hinahayaan mag-serve diligently or freely yung ating mga youth
youth servants, nagagamit sila, namomonopolize sila ng political dynasties. Another, misinformation and fake news. This is a very rampant issue that we're still facing. I think we'll agree, since 2016, mas lumaganap siya. Familiar kayo with Maria Ressa, yung attack na ginawa sa kanya. Yan, VP Lens, yung nagsabi ko. Yeah, VP Lens. And many other, even normal citizens can be prone to fake news. So, this is a very alarming and still malaking laban pa na hinaharap natin. So, those three examples ng challenges, we can overcome these challenges sa ating mga kabataan if we have values. If we have something that we cling to, hindi tayo masusway ng mga hindrances na ito in serving our community. Ano yung role natin ngayon in this contemporary times? So, we notice na we lead with integrity now. So that's why you're here, di ba? That's why you registered, you woke up early, you committed to attending this youth camp, Earth Camp, for 2 days. Kasi you want to absorb the knowledge that you will get here, not just sa mga speakers natin, but also sa immersion, sa community na meron si PRM. So, we want to use those values to have integrity. Diba? Next, we also make principled decisions. So, that's why we are educating ourselves. That's why we are participating in collective actions. Kasi gusto natin, hindi lang tayo any lang sa mga ginagawa natin. Sa pag-implement ng mga projects sa kanya-kanya ng mga lugar or here may mga representatives for children, di ba? Those are principled decisions that you make because you nurture your minds with important values. And next, we restore trust through ethical leadership. So, ayun na, nakita natin yung issue kanina na gustong i-abolish yung SK. Hindi rin kailangan sa atin na yung trust with this specific body is declining. So, paano natin siya ma-rebuild? Through coming together, sa pamamagitan ng ethical leadership, we lead by example. We exhibit yung matinong pamumuno. And how we achieve that, we're gonna discuss natin this. So what is ethical leadership ba? Ano ba yung ibig sabihin niya? Ethical leadership, it's anchored on values. So nakaugat siya sa mga values na binanggit niyo kanina. At such as integrity, accountability. So, really, for me, leading ethically, it's a test of character every day. You face those challenges na binanggit natin and many more. So, ethical leadership means kakapit tayo sa mga values natin even when it is difficult, even in the most difficult times. Next. So, what are the some of examples ng mga ethical frameworks na meron tayo in the Philippines na nag-guide sa atin? In the leadership. So, we have the 1987 Philippine Constitution, the Supreme Law of the Land, the Local Government Code of 1991, Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, and of course the SK Reform Act. So these are some of the examples ng whenever a resolution or ordinance made, a law is made, merong ethical framework na pinagkukuhanan ng mga certain provisions na yun. And yun yung nagiging basis to form those legal measures. So, but despite these ethical frameworks, and I'm sure meron pa kayong ibang alam na example, knowing these ethical frameworks, knowing what is right, is not enough. So, kailangan we use the knowledge of how to be an ethical leader. Minamatch natin siya with action. Sabi nga ni Miss kanina, or ni Ate kanina, we should walk the talk. Kung wala puro kasalita, it's meaningless. So, we should use our values to act on it. Paano ba natin form yung values natin? Paano ba natin, or I know you guys have your values, pero paano ba natin siya sinisimulan? How we can share it with others as well.
that are not here. So the values formation process, yes, so we have 3 stages. So number 1, awareness. Anong hugot mo? Okay, anong hugot nyo every day? Is it the flooding that you see sa inyong barangay? Hindi ko alam if tama dito sa Sinat or sa ba? Tama ba dito, guys? Hindi na masyado. Or yung mga basura, perhaps, ganyan-ganyan. Yung mga nakikita nating issue, di ba? Usually, we form our values through the challenges that we see, through opening our eyes. And it's very important na meron tayong motivation, meron tayong hugot, di ba? So we can use that, leverage that to push for something great. Discernment. So you already have your hugot, you already have your values, pero pinipili mo ba siyang gawa ng aksyon? Diba? Do you act on it? And integration. So nakikita ba sa gawa natin yung values na meron tayo? So hindi lang, again, bakit I walk the talk, diba? Hindi ka pwedeng, you preach about something, pero hindi ka naman nakikita on the ground. You post on social media, I want good governance. Pero if you're part of an organization, do you use your budget wisely? Di ba? Di ba? Parang gano'n. So, we should integrate those values. Hindi lang siya dapat declaration. ESCO is an organization, non-profit organization that promotes good governance and ethical leadership. Diba? So, naniniwala kaya natin na makagawa ng positive change in our community na kasama mismo yung mga mamamayan natin through 3 E's. So, babagkitin natin kanina mamaya yung 3 E's na pamantayan natin that we can use to be an ethical leader. So, number 1, ethical, effective, empowering leadership. So, we are holding our fellow leaders through these 3 aspects. And yeah, we believe na kailangan inaakay natin yung ating mga kapwa mamamayan sa pagkakaroon ng unity, not with any color, but sa paggawa ng progreso. Kasi hindi po pwedeng laging, napagkitin ka na ayuda lang. We all believe that yung ating mga ordinary Pilipino, hindi dapat lagi sila nasa receiving end lang of the services. We should be including them in creating solutions for their problems. So, kaakibat ng pagiging ethical leader, you have to empower your fellow youth. Hindi po pwedeng nasa iyo lang yung opportunities. Hindi po pwedeng nasa iyo lang yung knowledge. You have to create spaces. Di ba? Kaya I push for creating our chapter of KMY to create a platform for good governance. Kasi parang wala kasi sa amin yung group or spaces for progressive leaders. Parang, okay, may LYDO kami, but others sila ng administration. Yung mga organizations namin, sinasama ni Mayor sa kampanya. Di ba? Wala kaming platform para sa independent, like, progressive na hindi hawak ng neck. Di ba? It's hard, pero yun yung na-witness ko. So yun yung naging motivation natin. We have a space na we're free thinking. Like, wala man tayong support dahil hindi tayo kapartido, but humihiwalay tayo sa traditional na politika. Yeah, we also practice transparency and accountability. So, syempre, wala kaming pera, wala kaming regular na pondo, but whenever you're trusted the fund, may SK councils kayo, ganyan. When you gathered like an org of 100,000 for the whole semester year, nagamitin niyo ba siya pamili ng lechon? Nagamitin niyo ba siya pamili ng Jayco? Di ba hindi? You have to allocate this budget and you produce a liquidation report. And you have to make sure that it's being utilized well. You release transparency report so you can build trust with your community. So that's how you can be ethical. And yeah, we also call for accountability. So yeah, yung ating mga panawagan against corruption, panagutin yung mga nagnanakaw ng pondo ng bayan. And we strengthen youth participation through volunteerism and civic action. So, yun yung pinaka-rewarding because you get to lumulubog ka sa komunidad. Yun yung pinaka-importante. You use your value to produce meaningful action. Familiar ba kayo kay Miss Cardamone? This is a very favorite quote of her. Meron siyang documentary. It's called Ambulansyang Diba. So,
Basically, to cut the story short, di ba, dumalaw siya sa isang komunidad ng Mangyan sa Mindoro. And ang layo ng hospital, nasa taas na ng bundok. You can imagine. Pag nagkasakit ka, binubuhat si may sakit. Tapos, para makarating sa baba. Kasi lagi talaga ng hospital. So, nung tinanong ni Ms. Carrie David, bakit may bayad mo ba yan, yung ginagawa ninyo? Sabi niya hindi. Sabi nung Usma hindi. Or wala. Kasi alam nila kapag sila naman yung nakailangan ng tulong, ibaba sa hospital, merong tulong sa kanya. Diba? So, we see if we act on our values, kahit walang kapalit, diba? Yung mabigat ay gumagaan kapag marami yung pumapas. Yun, even though we know how to form our values, I believe, or we should believe that yung values natin, it's a continuous process of choosing, testing, and consistently living out those standards. Kailangan everyday patuloy natin siyang sinasabi. So I'm gonna explain why we have these 3 E's in kaya natin, and hopefully we can also use it in our leadership. Familiar ba kayo sa kung ano yung Chinelas leadership? So hindi ito yung parang pamalo ng ibis. Hindi yan. So this Chinelas leadership is a model na pamumuno na maraming nagsasabuhay because of its essence. So from this Chinelas or image, this symbolizes simplicity, yung pagpapakababa natin. Diba, nakikiangkot nga tayo sa komunidad. So hindi naman pwede na punta ka sa komunidad, naka-flashy brands ka, punta ka sa kanila, naka-Gucci ka. Pwede ba yun? Diba hindi? So we have to walk the talk, tapos kita rin siya sa behavior natin, hindi lang sa mga action. So Chinelas leadership was actually embodied by the former Secretary, or late Secretary Jesse Robredo. So Sir Jesse is actually the founder of Kaya Natin movement. So nagsimula yung Kaya Natin movement kasi naniwala siya at yung mga kasamahan niya na maaari tayong mamuno ng malayo dun sa tradisyonal na marangya na nakikita na kapag sinabi mong ito yung pangalan ganito, it's always about the money. It's always about what you have at resources, gano'ng kakayaman. So, may pinakita ni Sir Jesse at to the Chinelas leadership na pwede tayong mamuno with humility, with integrity, na hindi natin ako compromise kung ano yung pinaglalaban natin. Kumbaga, nagiging malapit tayo sa tao, naakay natin sila with what we want to do. And that's one of the helpful essence to achieve matinong pamumuno. So, sa Chinelas leadership, it focuses on putting people at the center of governance by giving everyone a voice. So, we also ensure na may collective action, yung unity, di ba? And by inclusive governance, walang naiiwan. And through this Chinelas leadership, nabuo natin yung matino, mahusay, at may puso ng core values. And dito nagmula yung tatlong E's natin. So it's basically an English translation. Una, matino, ethical, di ba? So how do we incorporate din yung matino or ethical? So we should have integrity and honesty. So tayo mga leaders, kanina, by showing that, showing in the most difficult times, di ba? Nag-gain natin yung tiwala ng mga pinagsisilbihan natin kapag yung sinceridad nagre-reflect sa ating mga pagkilos. And kailangan tayo bilang leader, hindi nga tayo nabubulag sa ego, sa power that we have, di ba? We also should always remain approachable. Kasi saan ba magagaling yung mga problema na isa-solve natin, di ba, sa mga tao? So, paano natin makukuha yun? If hindi tayo malapitan, lapitan ka pa lang, simangan ka na, di ba? Nakalapitan ka pa lang, nakataas na yung yung kilay mo. Di ba? So, let's be simple and humble. So,
Uh, Next one is the ethical conduct. Yun. So one of the example is si Sec, Jesse, ibinalik natin yung tiwala or nila yung tiwala ng mga tao by abolishing yung mga practices like vote buying and others na pinakita natin na pwede pala yung ganitong sistema na we are all fair. Next natin is mahusay. So paano ba tayo mapakita yung pagiging mahusay natin in a humble way? So, pagiging mahusay hindi lang siya dahil marami yung certificates sa mga natin ng workshop. Yung pagiging mahusay hindi lang siya dahil sa mga awards na meron ka. Those should be the least of your priority in achieving anything. Diba? Kumbaga bonus na lang yun eh. But yung ini-aim mo dapat is the competency that you can get from those experiences. And you use that to fuel your service. So, kaya nga lang sabi natin, yung kagalingan, hindi yan dapat na naiiwan sa inyo. So kung ano yung mga lessons and competency na makukuha nyo from this youth day camp, bitbitin natin siya. Dun sa mga walang opportunity to be in this room, maybe they don't have the time or wala silang capacity to be here. Bitbitin natin siya, ibahagi natin siya sa inyo. And kailangan mag-reflect yung competency sa performance. Kasi sayang naman yung in-invest natin na time. Kailangan gagamitin mo yung competency mo responsibly. May mga pinagkita tayo kanina, we're representatives of children, sa ating mga local special bodies, sa ating mga student council. So, patuloy natin na bumaba sa mga komunidad, identify natin kung ano yung mga problema. Actually, isa din sa mga practices na ginawa nila is nila section C was to make house to house. Hindi lang siya sa campaign, pwede siyang gawin ng mga local officials natin. Hindi lang mga DSWD staff or officers yung pwede mag-house to house. Even mayors, pwede mag-house to house. Even councilors, pwede mag-house to house. Even governors, if they would want to, pwede. Kailangan merong mga has na lumapit sa komunidad at baguhin yung makagawin ang sistema ng untouchable ka dahil nasa posisyon ka. So that's what we should do. We should use our effectiveness responsibly. Lastly, ikatlong is may puso. So say, you have ethics, you have the competency. Pero may puso ka ba to serve? May ano ka ba? May malapit ba yung puso mo sa those people in needs na walang kasi same opportunity with you? That's what will complete the action, kumbaga. Values that you have to be an ethical leader. Number one, we align our values and we show up consistently, the most important. So, syempre, everything that you do, you should use your values as a blueprint. If you want to promote integrity, then you find spaces that you can do that. You can maybe create a campaign for good governance in your or in this coming election. Youth participation. Voters literacy programs, di ba? Anything. You use your values as your blueprint and we show up consistently para ma-inspire yung mga nasa komunidad natin na someone else is taking a hard path and maybe I should join them. Diba? We choose integrity over applause and recognition. So sabi natin bonus na lang if we are recognized for anything that we do, but yung integrity, yung pagiging honest natin, yun yung pinaka-importante. Kasi mas magigain natin yung tiwala ng mga pinagsisilbihan natin. And yun nga, leading with values even under pressure. So, mas marami tayong maaakay in the advocacy that we're pushing for if we lead with our values. I remember isa sa mga donation drives, yun yung ano namin yung favorite namin gawin. Then,
sa aming barangay. Madalas kasi may binabahalugan kami sa kawit, guys. So, kapag may mga typhoons, asahan yung mga page namin nakapost na yan, may tablet na already. So I remember, wala kaming funding, wala kaming logistics na help, but we still mobilized para paabot namin yung mga community na minsan na nag-like na ating local government. So even with the pressure of not having enough support, your values will take you there. Your values will move mountains for your mission to be achieved. Next. And yun, babalik pa rin tayo sa pagkakaroon ng puso. Let's practice empathy and ethical responsibility. So, once you nilubog nyo na yung sarili nyo sa komunidad, there's no going back. Once you understood what the problem is of the community, kumbaga, hindi ka na mapipigat eh. Like, it will be hard for you to ignore those. And from there on, the natural na sa'yo to look for opportunities para, ano ba yung magagawa ko for these communities? Ano ba yung pwede kong masuggest sa local government unit? I know, hindi lahat swerte na napapakinggan sila ng LGU nila. Hindi lahat swerte na approachable ng LGU, but let's find other ways. Let's find other ways to help those in need. Next one. And of course, let's put people at the center of your leadership. Hindi ka mapapagod if you remember the faces that you interacted with, and whatever you're looking for, ano pwede kong malagay sa calendar of activities namin? Ano ba yung pwede kong mapagkamitan ng budget na binigay nitong foundation na to? Just remember the people na minsan kasi, minsan humahanap tayo sa ano ba yung fitting na community sa ganito, ano ba yung malawak na space, ano ba yung ganito, ganyan. But we don't realize most of the time yung dapat lang yung pag-abutan ng help, ng service, nasa likod lang natin eh. Nasa tabi lang natin minsan. So, ituon natin yung sarili natin sa malapit sa atin. Next. And lastly, stay grounded in your principles and remember your why. So even though nasa-challenge tayo, nasa-shake tayo with all the external factors, kanyari, we're elected as an SK councilor and si barangay chairman, pinapressure kayo to in-hold yung budget natin. Should we just stay quiet? Should we just give up? Di ba hindi dapat? Maraming pwedeng paraan para i-hold accountable yung mga ganong instances. User knowledge, user competency, stand your ground. Kasi kawawa na lang yung mga umaahon sa atin na fellow youth natin if we will be overwhelmed or mapapatakot tayo sa mga ganong challenges. And remember your whys kasi yun yung mag-fuel sa atin to push for it. Next one. And then with all of that, with the 3 E's, with the key streams or values for ethical leadership, yung pinaka-formula natin to achieve ethical leadership is values and action. Kasi it is through using those values to act on them, may papakita natin na pwede tayong maging makinong pinuno ng mga members ninyo and yung mga nag-look up sa inyo. Kasi I'm sure meron sa inyo mga nagtatap, Kuya, I look up to you, I appreciate what you do, ganyan. It feels nice to impart a good lesson or principle sa iba. Yung gusto natin, mas madami pa yung ma-on board, kumbaga, sa ating values. And I believe you are the greatest, you are the greatest billboard or advertisement of your leadership. It is through your action na mahikayan mo yung iba. With regards to values and ethical leadership, let's ask these things to ourselves. Alam ba natin kung ano yung whys natin? Do we return to it during the most difficult times?
Do we show up in the most difficult times? And ano ba, it is the people ba and the community na nasa center ng ating leadership. So, I will leave these questions to you and I hope mapag-bulay-bulay siya to ponder. Yung ating panawagan before our talk ends is maging totoo tayo, maging consistent tayo with our values, one action at a time. Kasi believe it or not, achieving these concepts are good governance, ethical leadership, ending corruption. It's a long way to walk. It's a big fight. Pero hindi tayo makakarating doon if you don't make your step one action at a time, if hindi kayo attend in this youth camp, if hindi kayo mag-run for SK, I encourage you guys to run. Use your competency, di ba? To create spaces. If you get elected as SK, then create spaces to increase yung political participation sa inyong mga barangay. Kung hindi sila nakipag-participate sa mga seminars nyo, sa barangay, sa mga assembly, KK assembly, then let's work on it. Mag-create tayo ng space for them to believe it by setting an example. And i-ensure natin na yung ating mga pinapaliwalaan, naka-angkla siya sa totoong pangangailangan ng ating mga. What kind of leader will you be when you walk out of this room, this place? What kind of leader will you be? Will you be the leader who is easily overwhelmed by challenges? Will you be the kind of leader who responds to criticism well? Will you be the kind of leader na approachable? Diba? It's up to you. And I hope we can be a kind of leader that others can depend on. And others can look upon. And masasabi nila no, yeah, it's worth it to carry these advocacies as well. Na hindi siya waste of time. Hindi siya walang point. Baguhin natin yung narrative. Kung kanina kayo ikaw pinuputol yung siklo ng mga lumang sistema, sa atin, sana baguhin natin yung narrative na walang kwenta ang leadership. Na walang ma-achieve ang leadership because that's not true. Stepping up as a leader and taking up spaces, doon nagsisimula yung pagbabago. And can you example, of course. And I will be ending this talk with a quote. Yeah, later on in life, you will realize that it is neither your successes or your conquests that will give you satisfaction. It is your contribution that really matters, according to Sanchez. So, matapos man yung inyong mga endeavors, matapos man yung calendar nyo as a youth, and maging adults man kayo, ganyan, young adolescents, you look back, whether you continue your community works or not, or maging sponsors man kayo, I don't know, it will be your contributions to your community that will really matter. And yun yung greatest achievements natin, na hindi siya matutubasan because the impact that you gave to your community, it will last a lifetime. So I hope patuloy tayong umubog sa komunidad, patuloy tayong manindigan with our values to contribute to a better change for our country. And next po, let's remember, basta't sama-sama ay kaya na. So,